maski magbigay sila ng mga ganyan, tatamaan pa rin ng ekonomiya kasi saan sila kukuha ng pampalit dun sa mga revenues na yun. So, on one hand, bababa yung presyo ng gasolina dahil tatanggalin nila yung tax. On the other hand, bababa ang revenues ng government, ano ipapalit nila dun sa revenues na nawala. Kaya mahirap rin magtigil ng proyekto kasi mawawalan ng trabaho yung maraming tao. Alam mo ang dapat itigil? Corruption. Tigil na nila yung mga unprogrammed funds na yan kasi pumupunta lang naman yan sa mga bulsa ng mga politiko eh. Alam naman natin yan, di ba? Di natin alam kung ito ba'y magtutuloy-tuloy kasi may marami pa rin tayong mga naririnig na kesyo, may lumabag daw sa ceasefire. Pero given na merong ganito pong hakbang, paano kayo masasamantala ito ng gobyerno or may mapapala ba ang ating bansa dito lalo na sa bangon ng ating pong ekonomiya po sa gitna ng krisis? Kung maganda yung enforcement at saka monitoring ng ating gobyerno kasi yung crude oil prices bumagsak na ng between 12 and 15% buhat nung nag-announce ng ceasefire ang US at saka Iran, ano? So dapat yung gasolina natin at saka diesel at saka yung iba pang fuels, no, kerosene and whatever, dapat bumaba na rin correspondingly. Pero hanggang ngayon, tumataas pa or mataas pa rin. So wala pa tayong napapala dyan sa ceasefire na yan. Opo, parang next week ata merong mga pagbaba pero uncertain pa rin po, no? Pero marami pong mga panawagan ngayon nag-aantay. Kailan ba matatanggal itong excise tax? Tapos ang isa pa nila maliban sa excise tax ay ito pong VAT, no? Sunod-sunod din yung aktibidad with Congressman Leviste, lalo na dyan sa Liwasang Bonifacio, sa panawagan na babaan yung tax dahil mas malaki din yung impact nito na makakatulong na maibsan ang pinapasa ni Juan de la Cruz. Oo, puro mga sila debate sila ng debate eh. Wala pa rin nangyayari, di ba? So napakatagal ng kilos ng Congress. So, di natin alam kung talagang mangyayari yan. Pero yun na nga, kasi maski magbigay sila ng mga ganyan, tatamaan pa rin ng ekonomiya kasi saan sila kukuha ng pampalit dun sa mga revenues na yun. So, on one hand, bababa yung presyo ng gasolina dahil tatanggalin nila yung tax. On the other hand, bababa ang revenues ng government, ano ipapalit nila dun sa revenues na nawala. So either mangutang sila or bawasan nila yung gastos ng gobyerno. So dapat mag-austerity measures ang government kung ayaw nila mangutang. Kasi ang laki na rin ng utang natin, di ba? Over 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. So medyo mahirap magmaneobra kasi nangyari nga itong krisis na to kung kailan mahina na talaga yung ekonomiya natin. So yung space for maneuver or yung abilidad ng gobyerno para makatugon ng maganda dito sa krisis na to, hindi masyadong kumbaga wala siya masyadong iikutan. Opo. Pwede bang mag-risk ang ating gobyerno? Pwede bang pakawalan muna yung mga proyekto para lamang halimbawa magbawas nga dito sa tax? Kasi alam naman natin pag mga proyekto na may uncertainty pa rin nga yung mga tao niyan kung meron pa mga corruption na mga issue, nababahala din sila, tapos for later pa, possible na mararamdaman nila yung mga proyekto na yun intended, kung saan intended yung tax na ibinabayad. Kumpara sa kung magbabawas sila ng tax, direkta agad na mararamdaman po nila, Ma'am Cora. Tingin nyo po, mas maintindihan yon ng taong bayan, mas matotolerate nila yon kumpara sa sasabihin na ay mababawasan yung Alam mo, ating pera. Sige po. hindi kaya mahirap din magtigil ng proyekto kasi mawawalan ng trabaho yung maraming tao. Alam mo ang dapat itigil? Corruption.
tigil na nila yung mga unprogrammed funds na yan kasi pumupunta lang naman yan sa mga bulsa ng mga politiko eh. Alam naman natin yan, di ba? So, dapat mag-stick na lang sila doon sa programmed funds and then make sure na talagang aabot yan sa mga tao kung may ayuda man or talagang yung mga projects, mga infrastructure projects, ma-implement talaga para may maibigay silang mga trabaho sa mga tao kasi at this point, ang taas na ng unemployment natin, there are 2.8 million Filipinos as of February na walang trabaho. Tapos siguro another 8 million ang underemployed. Ang ibig sabihin ng underemployed, tumatanggap yung mga Pilipino na ng less number of hours na, kunwari, imbis na 8 hours, 4 to 6 hours lang silang nagtatrabaho para lang, may uwi silang pera. So, ano na talaga yung medyo, hindi na maganda talaga yung sitwasyon ng ekonomiya natin. So, importante talaga kung mag-austerity measures ang gobyerno, yung mga excesses, kunwari yung mga biyahe-biyahe, mga bakasyon-bakasyon nila, yung mga workshops abroad. Kasi yung iba, o kaya yung magbe-workshop sila sa Boracay. May mga ganun mga departments na may mga budget sila sa mga ganyan. So, dapat itigil na muna nila yan. Pero yung mga projects dapat ituloy kasi kailangan sila magbigay ng trabaho